A year after President Marcos said, "Mahiya naman kayo." After the speech, the flood control scandal has led to dozens of charges and investigations, but questions remain over how deep the corruption goes and who else should be held accountable. A recent report by the Philippine Center for Investigative Journalism looked at where the probe stands more than a year later. And we'll be talking to the writer of that report. She is from the Philippine Center for Investigative Journalism, Miss Guinevere Latosa. Thank you for joining us. Thank you for having me. You can call me Gwen. Gwen na lang. Oo. Masyadong parang medieval. Gwen. Or ML. Milady. Mobile Legends. It's a okay. character. Okay, gets. Doon mo makikita na wala akong kaalam-alam sa mga games talaga. Alright, Gwen. Last year, naglabas ka ng extensive article kayo sa PCIJ, mahaba-haba, no? Tukol dito sa flood control. Hanggang ngayon, bukang bibig pa rin. Pero magsisimula ka sa medyo recent. Ito ba halimbawa, itong ni-name halimbawa ni dating Secretary Manuel Bonoan na yung Leadership Fund is just the same thing pero iba lang ang tawag? Same thing. Actually, based on what we've seen, some documents from insiders, magkaiba po yun yung leadership funds dun sa sinasabing allocable. Strictly speaking. Strictly speaking, kasi yung isa sa Senado pupunta. Ganun ba yan? Sa pagkaka-explain po ni former Secretary Bonoan, mukhang ganun po sa pag-leadership sa Senado. When we say allocables po, based on what we've gathered, mas sa mga distrito po ito, so mga nasa lower house, mga congressman. But at the end of the day, different name pero pork barrel pa rin po ang interpretasyon natin dyan. Yun pa rin siya, no? Oo. I see. Interesting. Ngayon, mamaya babalikan natin yung yung kung may naka-figure out na ba yung sinasabi nila na tanging si the late Secretary Cabral, Undersecretary Cabral lang ang nakakaintindi ng formula. May nakapag-crack na ba ng formula na yun? So, ang una-una ang tawag po is tawag doon, Baseline, Balance, and Manage. BBF. BBM. Parang sobrang coincidental naman po noon na yun talaga yung pangalan. But anyway, may dokumento po actually yon. So, mahaba po siyang document, tapos may explanation kung paano ba na-figure out yung formula. Pero based nga sa testimonies, even former Undersecretary Roberto Bernardo, who is now a state witness, said he doesn't understand it. And actually, nakausap din po natin. And even nagpa-interview naman din po yung lawyer po ni former Undersecretary Cabral na may Excel sheet daw po si Undersecretary Cabral. Tapos based po yun sa document. But when she and former Secretary Bonoan proposed it to the House, sila na po yung nagmangle ng formula. And yun na po yung naging outcome na ginagamit sa 2023 hanggang 2025 budget, and we actually figured out based on documents from the DPWH na ang pinaka-nakinabang po sa tinatawag na BBM parametric formula na allocable funds lang din naman ay actually the presidential son, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, and former Speaker and later Representative Ferdinand Martin Romualdez. The allocable kings, ika nga, no? Yes. So, yung doon na-expose yung budget at yung allocable sa tinatawag natin ay napunta doon sa dalawang taong ito. Okay, linawin na natin, almost yung mga matataas na porsyento nitong nearly 1.2 trillion na allocable funds ay napunta nga sa magtiyuhin sa Kongreso. Kumbaga po yung 1.2 trillion, that's for all. For all, yeah. Yes, yung highest, kumbaga malaking porsyento nun. Pero 15.8 billion napunta sa Sandro Marcos. At 14 naman kay Romualdez, tama? Yun po yung estimation natin. Kasi every year, meron pong kumbaga minimum na allocable. So, kung ita-times 3 nyo po yun, yan po yung parang baseline na nakukuha nila na automatic na pondo para sa distrito po nila. At sabi ng article mo ay hanggang ngayon misteryo pa rin kung paano umabot sa ganong amounts kasi tanging
si Yusek Cabral lang ang nakakaintindi ng formula? But then when, again, nung pinropose niya po yung formula, pinago na rin po ng House leadership daw po at the time. And meron din pong nabanggit no yung yung lawyer niya po na may communication po sila may communication po si former appropriations chair Zaldico na ito yung gusto naming formula. Though hindi pa po natin nakikita yan but at least may mga ganong admissions po no na even though it was former Undersecretary Cabral who made up the formula, meron pa ring intervention from the House of Representatives, at least from what we've gathered. Ngayon ay hindi na ginagamit yung term na insertions. Very controversial. Oo. Sinasabi, insertions per se ay hindi naman daw illegal. Which is true. Pero, okay, tuloy. So, nung actually, i-connect ko po sa insertion, pero nung nilabas po natin yan, no, mixing reactions. Merong mga congressman na nagalit na kasi nandun sila sa list. Siyempre, nandun sila lahat, pero yung iba mas nasa higher end. May mga nagalit sa akin. Salbahe kasi yung article yun, yung parang click mo kung kanino yung pinakamababa, kanino yung pinakamalaki. So pag kinlik mo pa, may unang pangalan na lalabas. Well, the numbers won't lie. But may mga nagalit. Admittedly, may mga tawag ako na natanggap. Pero, interestingly, merong mga congressman na inamin nila na pondo ko nga yan. Pinagmamalaki nila. Kasi at least nababa nila yung pondo na yun para sa distrito nila. So I think, at least whenever I report na insertion siya, it's supposed to be neutral, I guess. Kasi lalo na if wala namang anomalya, a congressman should be proud of their insertions. Siguro doon nagiging sketchy or doon nagiging shady kapag ayaw mo or mailap ka sa term na yun kasi baka something actually went wrong with how it was spent. But generally, insertions, amendments po, di ba? At least how we understand it is ito lang po yung mga nag-iba na mga proyekto or dinagdag na mga proyekto na wala po dun sa executive or sa president's budget or what we call the National Expenditure Program. Pero, kanyo, na kung narinig mo yung talumpati ni Senator Zubiri kagabi, ang ginamit yung term ay amendments. Okay. Pabalik po ako. I think this was former Senator Franklin Drilon, no? In an interview before, Ay, oo. he said na insertions, amendments, it is the same. Kasi amendment, pagbabago, insertion, dinagdag mo, edi may nagbago pa din. I think allergic lang siguro po talaga yung iba. Kasi at the height of the flood control scandal, na-associate po siya dun sa small committee na dun nagkaroon ng secret insertions na as in no public scrutiny at all. So I think dun po nanggagaling yung sensitivities ng ibang mga lawmakers. Pero insertions, amendments, it's all the same. Bago natin puntahan yung update sa so far, ano na nga ba kung itatrack mo talaga yung mga nangyari sa investigasyon? Yung punta muna ako dito para medyo recent tayo, Yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong na may mga miyembro daw ng prosecution sa House Impeachment Team ang may mga ganyang pondo. Totoo ba? Kung ibabatay sa article mo. Insertions, allocables, mga ganun po. Based nga po dun sa reports, lahat naman po ng mga congressmen, lalo na po yung mga district congressmen, and pati naman yung mga partyless lawmakers, hindi lang po natin alam yung figures, but essentially all lawmakers are given the opportunity to give their preferred projects sa DPWH. So, in a general sense, lahat naman po talaga sila, may ganun. Yung iba naman po na nakakausap natin, tumatanggi talaga kasi hardliner sila, bawal ang pork, ayaw namin ng pork. Pero halos karamihan naman po ng mga congressmen, or at least sa mga distrito nila, may allocables naman na po talaga. Pwede mo bang i-reveal na example ng mga pumalag nung nakita nila yung pangalan nila ron? At sino yung mga okay lang, proud pa nga ako dyan? Siguro yung pumalag, District Party List? District sa may Mindanao. Mindanao, okay. Hindi ko na lang po pangangalanan. Pero, may reports naman na din po about it. Pero, isa po siya sa
kumbaga, ayun, sensitive, I guess, sa term na insertion or parang isa po kasi siya dun sa highest. So parang nung nakita daw po yun ng mga tao, parang inassume agad na there was something wrong. So yun po yung, I guess, naging backlash no, sa article na yun. Pero I remember, ito, I think I can name naman po, no, weeks after nun, merong mga Iloilo lawmakers na, yun po, sinabi nila na may allocables naman po talaga and hindi po nila dinenay yun. Among them, si Iloilo Representative Lawrence Defensor actually and si Representative Janet Garin, if I'm not mistaken. Sila po yung sinabi na meron naman po talagang mga proyekto na ibinababa sa kanilang distrito. At kung titingnan mo, kung ibabase mo yung tama ba, pag population size, tapos yung laki ng po, yung depende sa amount ng allocables na napunta sa kanila, may justification ba yon? Kasi ang puna ng iba sa populasyon ng distrito ng Presidential Son na ilan lang to? Wala pa yata. Wala 320,000. Kung ikukumpara mo doon sa napunta sa unang distrito ng Rizal na may 1.2 million ng mga residente, ay mapapatanong ka nga, anong formula ang ginamit? Exactly. Doon po sa budget document, sinabi nakabase naman daw po siya sa population, sa land area, and kung gaano daw po yung pangangailangan daw for development. But then again, hindi rin naman po tayo expert sa lahat ng bagay na yun. And again, parang siguro only an expert can explain that. And unfortunately, si former Undersecretary Cabral. Pero may drawing pa nga yung formula. Kala ko maintindihan ko, di ba? ako din, I love math, di ko naintindihan. Hindi pala, no? Parametric formula. Pampalito yata yung parametric. Ibig sabihin, Mamaya si Guido, nandyan pala yung mathematician ng Okta. baka ma-figure out niya. Baka ma-figure out niya yan kahit walang drawing. Pero since 2023 ka mo sa article mo, ang mga kamag-anakan ng Pangulo ang talagang nakakuha ng bulk talaga ng allocables. Paldo. Paldo talaga. Okay. So, yung sunod na budget for next year proposed dyan ay may 105 billion pa no, sa flood control. Yes. Na I think 107. But anyways, around that figure. mga ganyan, oo. Mapapadasal na lang tayo siguro. Or is, di ba, kasabihan, insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Ganun. I would like to challenge that idea because if anything, yung mga bagyo po ngayon bumabagyo pa nga po, 'di ba? Ako nakikita ko po na merong mga nangangailangan po talaga ng mga syudad siguro ng flood control. So rather than immediately demonizing the comeback of flood control, siguro I would want to give a chance to the DPWH to explain what went behind the decision to reinstate it and kung bakit ganun po yung amount. But definitely, kailangan din po talaga i-scrutinize na whether or not it's the same kinds of projects na yung, di ba, sabi nga po nila, kaya flood control yung preferred kasi nakabaon sa lupa, so hindi mo talaga ma-check. So, titingnan po natin if same-same lang po ba, if mas marami bang pumping stations, because apparently, parang yun yung naririnig ko, daming pumping stations pa, nakaka-solve daw, sabi nila. So, I would take it, or hindi ko siguro po muna i-demonize, but definitely, we should scrutinize how the budget process will go since nandun na po tayo, kakapasa lang po na. Diba? Okay, so pasadahan natin to. Ang pinaka-latest na pangalan na kinasuhan ay ang isang party list representative from Iloilo? Si Representative Jojo Ang, if yeah. Conflict of interest over public works contracts. At siya ay linked sa dalawang Iloilo-based public works contractors. IBC and I'm forgetting the name of the other. Basta dalawa po. Sa dalawa. Okay. Alencon. Mamaya tatanong yung Redicon na. Kasi may kinalaman ba yan sa ano? Mamaya, sabihin. Mamaya, bubulungan mo ako. Okay. Tapos, so far, ang mga pangalang ito, alam naman natin ito. Of course, 3 Zaldico sa iyong listahan. Tatlong kaso. May 2 Bong Revilla, may 1 Jinggoy Estrada.
ito ang mga kumbaga inimbestigahan na mga individual. At nasa korte na po. Nasa korte na. Okay. Tapos merong 4 na admitted as state witnesses. Na ang mga pangalang ito, katanggap-tanggap ba na sila ang hindi sila most guilty? Roberto Bernardo, Henry Alcantara, si Boss Henry, no, ng Bulacan First District, former regional director ng NCRC, Gerald Opolencia at Sally Santos, yung Sims Trading. At ang ombudsman ba, Sandigan Bayan, ang sabi na gusto raw gawing state witness si dating Secretary Bonoan. Ay, si ombudsman po. Ombudsman, oo. Nga pala, pinuna pala ni Ombudsman Boying. Okay, at least 43 iniimbestigahan pa rin, either iniimbestigahan or nirefer na. May nagawa ba talaga tong ICI sa totoo lang? O nagsayang lang tayo ng pentel pen para sulatin ng isang head, yung lyrics ng What the World Needs Now? And yung pinalagay na ICI dun sa BGC, no? Meron ba? Nung nagko-cover pa po ako noon, as in, pinaskilan pa po nila. Parang just in case you missed the point, may ICI dito. By the way. It was promising, I will say that. Kasi at least on paper, you had an independent body na syempre yung duda nga po sa mga congressional hearings sa House, sa Senate. Sila naman din po yung sangkot. So how can you be impartial if mga colleagues mo or baka ikaw pa nga yung involved? So it was promising from the get-go. Pero nung ina-announce po na, oh, by the way, closed door siya, hindi natin maririnig kung ano yung mga Diba? sinasabi sa loob. And then, even the ICI report, ang hirap makuha yon. Kasi apparently, oonti lang daw po yung may access doon. Yun po sana yung magbibigay sana ng hope sa mga tao na the wheels of justice are working, and yet why is it still behind closed doors nga po, di ba? I understand na meron pong mga concerns na, well, baka trial by publicity and all of that. Pero, ano po ba yung difference with the revelations na, di ba? So, Tapos in the end, recommendatory lang naman pala sila. yun nga po wala rin pong pangil, di ba? And, yun. To me, when I was reviewing some of the reports, in a way, medyo na-reinforce lang din po yung mga testimonies. Kumbaga, pinagtagpi-tagpi na lang din po. Pero in terms of anything explosive or anything new, personally, as someone who has covered the flood control scandal, I found it lacking. Okay. Kumbaga. Ito namang mga pangalang to ay under investigation or referred by the ICI to the Ombudsman. Martin Romales, Jesus Escudero, Joel Villanueva, Cristina Angeles, kongresista, at si Aurelio Dong Gonzales, dating kongresista ng Pampanga, tama? Yes. Conflict of interest din ito. Sa anong point nung investigation itong past year, nung nasabi mo sa sarili mo na, ay anak ng naglolokohan lang tayo dito? Or meron bang, anong punto nung taong nakalipas yung talagang nagkaroon ka talaga ng hope na abay mukhang tutuluyan nila? At ano ba ang kulang? May mga butas ba rito? Ako po, actually, from as much as the president has gotten a lot of criticisms with the way that accountability measures are going right now, actually helpful po yung sumbong sa Pangulo. No? For a journalist who bases a lot of her investigations on data, that actually helped. And ang dami pong na-uncover doon. And even yung paglabas po ng transparency portal ng DPWH, it helps. So, and whenever I release our stories na admittedly medyo data heavy, nagugulat ako kasi nagbabasa pa pala talaga yung mga tao. And like, yun nga. Baka puro si Ed Lingaw lang yun na nagko-comment. Di naman. Pero, yun po. So, in a way, nagkakaroon po ako ng hope kapag binabasa po ng tao. And, sabihin ko ba? Okay, sige, may isang, hindi ko na lang babanggitin ko anong story. May isang story po ako na ginawa. And then, nung lumabas po siya, tumawag someone. And then, natanong niya, Gwen, kanina mo pa, sinong nakakaalam na ako yung isa sa mga
naging source of info, ganyan. Hanggang sa sinabi niya, apparently, may tumatawag daw kasi from some ones nasa very mataas. So, doon ako, siyempre, una natakot ako, di ba? Kasi gabi na din yun, so alam mong urgent, may urgency. But at the same time, doon mo na prove na may natatamaan. At the end of the day, ngayon medyo hindi ko rin po alam kung saan papunta yung mga investigasyon, whether or not the announcements nasa PI na would actually, o kung tatawid ba talaga into a case. But as long as you know na yung mga opisyal po, natatakot or nararattle sila. That's how you know your work has impact Yes. I think that's what matters. Kasi even with, I live in Marikina, nakailang baha na rin po doon, no? Pero ngayon ko lang nakita Wala na, daw ba? may. Actually, medyo true naman. May mga iilan pero hindi ganun ka lala. Pero I think there's a shift now na yung mga public officials, they would actually go on the site and then they would assure na they're doing something. Some of them baka performative, but at the very least, they're showing least, up. And very sensitive talaga sila sa criticism. So, having that kind of culture na alam nilang nakatingin yung tao, I think malaki na po siyang achievement, but I think the challenge is to keep it going, lalo na't medyo nagdi-dwindle down na rin yung siguro yung mga rallies, 'di ba dati Oo. dami-dami. Ngayon medyo lumiliit. But hopefully po magpatuloy yung ganong kultura na natatakot yung mga public officials or alam nilang accountable sila sa tao dahil na ramdaman nila yung galit lalo na nung at the height of it. Biruin mo, pwede palang hindi magbahasa na Botas at Malabon at Marikina. Right. Diba? Habagat pa to. So, biglang nagganahan ng mga pumping station, biglang naging successful ang dredging, Diba etc. Okay, pero pupunta tayo ultimately, culpable pa rin ba? Nagtanong ka saan? May sisi ba rin dito ang Pangulo? Paano ba sasagutin yung tanong yan? Syempre po, the President, siya naman po yung, or executive naman po yung nagpa-propose ng budget. To me, it's hard to believe na hindi na rin naman po nila alam yung nangyayari kapag nagkakaroon ng mga budget hearings sa Congress. So, at the very least, bakit tumagal ng 3 years po, no, kung hindi alam or I don't know. And apart from that, and I think yung isa rin po kasing point of contention ng iba is sa unprogrammed appropriations. Yung argument po kasi ng mga ibang tao, dun sa programmed appropriations, syempre may control yung mga kongresista doon, yun yung automatic. Pero pag sa unprogrammed appropriations po kasi, budget experts say, mas may discretion yung executive sa pagpapalabas po nun. When I was investigating anong program appropriations, ang hirap po actually hagilapin ng mga proyekto na funded by doon. Luckily, someone who trusts us gave us a list of a lot of those projects, and karamihan din flood control. And so, if yung argument is the discretion is with the executive kung paano nilalabas yung UA, in a way, mapapatanong ka din, ano kaya yung involvement? Meron kayang involvement yung Malacanang po dito, no? And I think yung third answer sa question na yan is, there are still allegations against the president na allegedly nagpadala din po ng pera doon sa kanya po, doon po sa I think si Yusek Jojo Cadiz po, nabanggit po yung pangalan. And interestingly kasi po 'di ba, doon binasa ko po yung affidavit sa ombudsman against former Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Nag-base po sila doon sa sinabi ni former Representative Zaldico na 56 billion po yung dineliver. When you go back to the expose of Zaldico on Facebook, sinabi niya na may 1 billion doon napunta daw sa president. So parang I think kailangan na ding siguro may explanation din kung totoo ba yun or anything, something like that. So yun po, parang a lot of questions have been left unanswered. So kaya may tanong nga na culpable
ba siya? Diba? It happened under his administration. We're not saying it started within the administration, but at the very least, people are saying doon siya lumala. At the buck stops where, ultimately? Parang Exactly. ganun. Makakatulong ba pag pinauwi talaga si Zaldico? May ibibigay ba siyang bago o lahat ba na nasabi niya na? O at least everything we need to know to investigate? I think malaking bagay po yun if mapauwi siya. Kasi di ba, lalo na po nung congressional hearings, dinidismiss po yung mga statements niya kasi bakit niya, pwede mo bang inauthorize yung Facebook Live, di ba? Parang para maging admissible daw sa korte yung sinasabi niya, he has to go back. Or at the very least, parang signan niya daw. And syempre finally, maharap niya yung mga kaso laban sa kanya na di ba may isa nga po na archive na dahil hindi nga po siya makauwi. So yun po yung sinasabi natin na parang yun yung times na medyo bigay ng less hope kasi na-archive na kasi wala siya, hindi mahabol. So I think on that end, pag bumalik po siya, syempre maharap niya yung kaso. And he can divulge more information kasi, again, going back to the BBM parametric formula, sabi nga po, may intervention pa rin yung House leadership. And at the time, he was the appropriations chairperson. And yun nga, siya nga daw po ang naglalagay ng mga insertions nung iba. And di ba sa expose niya po, sinasabi niya na eventually, hindi naman daw po lahat yun napupunta sa kanya. So that's a challenge to him na sana pangalanan niya na lahat. Kanino ba lahat napunta? Yung mga ganong bagay. Alright. So, kung gusto po ninyo mabasa itong article ni Gwen Latoza, pati na rin yung mga previous articles niya, at hindi lang po ang flood control ang meron siya ng mga artikulo po, mga kapatid. May pagsiyasatin po siya sa ibang mga issues tulad ng kumbaga, mga disinformation, mga kung ano-ano pang mga operasyon na may malawakang mga detalye. Pumunta lang po sa website ng Philippine Center for Investigative Journalism. Maraming salamat at mabuhay ka, Gwen Latoza. Thank you rin po for bumping the website. Alright. BBM, dati bahang-bahang Marikina or bahang-bahang Malabon. But ngayon, tuyo na siya.